Sayang naman kung hindi ko i-share or ibabahagi sa inyo yung naging karanasan namin pagpunta dito sa Luzon. Yes, ito yung area kung saan kami nag-stay. Sabi ko no, unang-una, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. No? Dahil tayong mga Mindanao, siya po tayo nakarating dito. No? Kaya lubos po ang ating pasalamat sa Kanya. At lalo naman kay Dudok, pinsan ko, at kay Claire, ako po ay nagpasalamat na dahil sa inyo, nakarating din kami dito. Yan na po, ready na po kami. Dahil 7 kilos lang yung available, so dapat ganito yung aming dala. At fast forward na tayo, so nakasakay na kami ng Starlight papuntang IBT. So medyo may araw na or may sikat na ng araw. So bali first trip yung aming sinasakyan dito, at saka makikita nyo madami ng pasahero. Ayan, no? So marami din yung gustong umaga yung alis. At sa wakas ay nakarating na din tayo sa IVT ng RM, tapos hindi pa tayo nakapagkilay at nakapag sunscreen. So dito na ako nagpa skincare kumbaga. So ayan, busy yung aking anak habang yung aking asawa parang inaantok. At fast forward na din hanggang nakasakay na din kami ng rural papuntang airport. So ayan na, airport na talaga. So ang aga namin dito na. Hindi pa nga nakabukas yung gate papunta pang check-in. So ang aga talaga namin dito. At saka ayan, haggard na yung aking pagmumukha. Kasi dito, ay naku, kinakabahan kami dito. Kasi yung aming flight hindi lumabas. So ayan, nakatutok kami sa screen. Tapos, yun parang wala talaga yung aming flight. So, nagtanong-tanong din kami sa guard kung ano ang magiging resulta, kung makakasakay ba kami. So, dito, mixed emotion yun talaga yung nangyayari kasi kinabukasan kasi dito is kasalan ng aking brother-in-law. So, balik at bunso ng aking asawa. So, sa wakas ay diniginig din ng Panginoon yung aming mga dalangin na sana ay makapasok. At sa wakas ay nakapasok din talaga. Hindi lang kami yung napag-iwanan ng aming flight, kundi marami din kami na medyo hindi napansin yung update ng airlines na dapat pala yung aming flight number ay umaga siya umalis. Tapos kami ay yung original talaga na flight namin is hapon. So, hindi namin napansin or hindi napansin ng aking sister-in-law dahil yung sister-in-law ko yung nag-book ng ticket namin. Hindi niya napansin na nag-update pala yung airlines na dapat umaga yung alis. Dahil sa hindi niya napansin, kaya yung kaba namin, hindi talaga ma-explain yung emotion namin. Pero salamat dito, pati pangiti-ngiti na tayo dahil nandito na tayo sa check-in at inaantay na lang yung oras ng pagsakay ng eroplano. So, bali, first time ng aking asawa at anak na makasakay ng eroplano at salamat sa Diyos dahil hindi niya ipinahintulot na hindi kami makasakay talaga kasi napaka-importanting araw yung mangyayari dito kinabukasan dahil ito yung araw na ikakasal yung bunso ng aking asawa. So, ginawa ko ang video ito dahil gusto ko rin ibahagi sa inyo yung mga karanasan namin papuntang Luzon at saka yung experience sa pagsakay ng eroplano. Dahil nga sa gaya ng sinabi ko na first time ng aking anak, ayan o, parang sino nga? Natatawa ko dito kasi para siyang pumapara. So, ito, pakyat na kami at saka post in a moment dahil, of course, hindi mawawala ang pag-picture-picture.
Bali kami yung naunang umakyat kina mama at ng aking asawa dahil yung infant or bali mga children at saka senior citizen, yung mga PWD, yung unang sasakay ng eroplano. So, dahil sinamahan ko ang aking anak, so kami yung naunang pumasok. At ayan, so nakapasok na din yung aking asawa at yung aking mother-in-law, si Mama S. O, dire ka, dire. So, bali, yung emotion ko dito, hindi pa rin mawala-wala yung nangyari sa airport ng Ozamis. So, salamat kasi sa wakas ay nakasakay na talaga kami ng eroplano. So, ayan pa, kata-kata kanya anak. Hindi man naging madali yung naging karanasan namin sa airport ng Ozamis, pero salamat kasi hindi ipinahintulot na hindi kami makasakay. So thank you so much, Lord God. So ang kaba ko dito, oh my God, hindi man mawala kaagad kasi parang nilalagnat ako dito dahil sa taas ng grabe yung intense ko dito. Pero salamat kasi ayan, paalis na talaga kami. Thank you so much, dear Lord God, for keeping us joining this trip. Nag-request yung aking anak na siya muna yung doon sa window side dahil gusto niya makita yung ulap sa Himpapawid. At dito may mga instruction na ginagawa yung ating crew. Yan, so may mga instruction kung sakaling may emergency na mangyayari sa aeroplano. Gaway sa Mindanao. Speak the song. Goodbye, Mindanao. Ayan, at nandito na tayo sa Himpapawid. Ang dami pala ng layers ng mga ulap, ano? So, bali, hapon na kami. So, mga alas 3 na yata ito ng hapon, yung flight namin. So, makikita natin yung sunset. Fast forward, ayan, makikita na natin yung may pulo. So, medyo malapit na siguro ito sa Manila or sa Luzon. Yes! Yay! Sa wakas ay makakarating na talaga kami ng Manila or ng Luzon. So, papunta na tayo sa Naiya Airport. Ay, thank you Lord for the safetyness sa aming biyahe. Ayan, yung sunset. Tingin-tingin na yung aking anak. So, nakatulog yan sa biyahe. Dito sa airplane, nakatulog yan. So, pinapatulog ko para hindi masyado masakit yung kanyang tingnan. At, yeah, nandito na talaga kami. Nandito na kami sa Naiya. We are pleased to announce that we have just landed 47 minutes ahead of our scheduled time on arrival. On behalf of the entire Cebu Pacific team, I direct flight crew, Captain Polito, and First Officer Abaca, together with your cabin crew, we thank you for making Cebu Pacific a part of your important moments. It was truly a pleasure having all on board, and we hope to follow you to more fun. Ayan, simula ng pagtatagalog namin. Mga Bisaya kami, so medyo panibago yun sa amin yung pagtatagalog. Pero sa akin, hindi masyado kasi dito sa pag-vlog ko ay nagtatagalog na talaga ako. So medyo hindi na tayo mabibigla sa pagtatagalog. So dito, nagsisimula talaga kami magtagalog. Buti na lang ay yung aming napagsakyan na Grab ay Bisaya. So, nagkakaintindihan naman kahit pa paano. Kasi, kung Bisaya ka talaga, tapos bigla kang
pumunta ng Manila or ng Luzon, medyo ilang yung pagtatagalog sapagkat nasanay ka na magbisaya. So dahil nandito na tayo sa Manila, kailangan natin magtagalog para magkaintindihan ang lahat ng mga taong makasalamuhan natin. At dito kami dumaan, anong tawag dito? English yata to. Basta dito kami dumaan kung saan hindi masyadong matraffic kasi sabi ng driver, dito tayo dadaan para iwas traffic. Light tayo mo. So pag light ko, ama. Natin documentation nga makabot sa diri kita. Kinabukasan, so nandito na kami kung saan ikakasal yung aking brother-in-law. So ito yung magiging venue nila. Sila maglingkod mo. Sadi pa dito sila maglingkod do. Sadi pa sila munaog. At dahil na-amaze yung aking tiyahin, ayan, binagmumudilan niya yung venue. Ito na para bang nagmamayari ng lugar. So medyo natawa ko dito dahil sabi niya, "Mang, picturean mo ako, videoan mo ako." Kasi minsan lang ito, ayan, para yung nag-slow mo dito. Kaya pagpasyensyahan nyo naman, my dear friends, kung ganito kami ka-ignorante. Kasi minsan lang kami makakakita ng ganito kagandang event place. Ayan, oh, napakalawak at saka talagang ang ganda talaga. So medyo maaga kami dito para makapaghanda. So dito na kami nag-almusal. Tapos ito yung area. Ayan, napakaganda at napaka-fresco. Ay, yung aking tiyahin, of course, hindi yan magpapahuli. Dilibot namin. Tapos siya yung magiging model ko dito. Fast forward, ay ito na. Nandito na kami sa garden kung saan gaganapin ang seremonya. So, kasi mainit pa. So, nagpasilong kami dito sa may puno at ito yung aking mukha. Minsan lang tayo gumanda dahil sa makeup, ano. So, sulitin na natin yung pag video-video. Kaya, ito na yung aking look after make-upan. Laki ng smell ko dito. Ayan, no. Ang sarap ng simoy ng hangin, napaka-fresh kasi mabundok itong venue na ito. Ay, hindi masyadong mabundok pero medyo mataas ba? So, closer look sa aking look. Closer look sa aking mukha na may makeup. Yan, yung aking asawa. So, balik kami yung secondary sponsor. Fast forward dahil bawal yung cellphone sa seremonya kaya hito na tayo dito sa reception kung saan may pakulo na may papremyo kapag ikaw ay makakahula sa kanta. Kaya ayan si Uncle pinapasayaw. Enjoy namin dito kasi pakinig-ginig sa Uncle yung pa-spaghetti pababa. Ay, so congratulations sa bagong kasal, Dodong and Clear. Welcome sa bagong yugto ng buhay. Hello everyone. For those of you who don't know, my name is Trisha. I am the maid of honor and the very lucky little sister of this beautiful bride. Okay, Ate or my mommy, you never just been my sister. You've been always been my mommy. Growing up, you took care of me with so much love.
Gutom to. Sa dalaga, nahirapan talaga. Ano lang? Ano lang? Simula pa nung bata pa kami doon sa Mindanao. Parang kapatid na lang ang tunay sa isa't isa. Kaya hindi namin maiwasan na pag malayo siya, sobrang sakit sa pakiramdam. Pero iniisip ko sa sarili ko na hindi pa yun ang katapusan. Kasi darating na araw na makikita kami. No? Unang-una, hindi ko makalimutan mga bata ko kami. No? Lagi kami naliligo sa ilog. Ganyan. Tapos, isang beses hindi ko makalimutan na nag-aaral na kami. Siguro alam ko na yun. No? Hindi alam nila ng sayang ko. Ano nag-aaral pa kami ng elementary. Hala! Confession! Hindi kami nagkakaroon ng ano. Hindi talaga. Hindi talaga sinasahin ko. Nagkakaroon kami tapos pinalala na sa bahay. Tapos pinaluto ba ng sayang ko. Tanong sila. Kung saan ka na balik. Sabi ko na ano, tanin namin yan sa paaralan namin. O gano'n. Hindi ko naman yun in-expect dahil naisip bata pa kasi. No? Wala mo kaya? Bilang isang businessman, gagawin ko ito. Ito ay paalala lang. Sana hindi ka mababago. Kung pagtingin mo sa akin, pero pati sa akin lang. Sana hindi ka mababago. At huwag natin kalimutan na may Panginoon naman tayo na lagi natin inasahan. Alam mo na yun. Kung ano na Claire, nung sinasabi mo kagabi, nung nagpunan tayo sa bahay, sabi mo, masaya ka dahil tinanggap ka ng pamilya natin. Masaya ka dahil tinanggap ka ng buong buo. Totoo yun. No? Ako po ay nagpapasalamat. No? At ang buong ang anak ko ng pamilya na lumating ka sa buhay natin. No? Sana hindi ka magbabago. Yung pagmamahal mo yan, ipagpatuloy mo habang buhay. Kumbaga, sasabihan, kamatayan ng kapatid ng buhay. Siguro, ito pa. Mamumula ka lang ng isa, dalawang beses, dalawa. Pagdating mo doon medyo nahihiya kami sa'yo dahil yung salita mo Tagalog ng Bisaya. Pero para sa amin, para sa akin, masaya rin ako na bumiti ka lang. Okay na sa akin yun. At ko lang siguro. Dahil nakakamat ko. At congratulations yung dalawa. God bless ang buhay mo tayo. Pinagabahan ako eh. Magandang gabi po sa inyo. Bago po ako magsalita, humingi muna ako ng pasensya kasi hindi ako sanay magsasalita ng salita ng Tagalog. So, bago ako magsalita, yung mayroon akong inala kasi Ano? parang mayroon akong matingnan habang ako ay magsasalita. Hindi nagiging
si Dodong Arnie. At kayo din sa kanyang kabiyak sa buhay na si Claire. Sa lahat ng mga bisita na narito ngayon, sa aking pamilya, sa aking kasamahan, sa pananampalataya na lahat na naging bahagi sa pagdiriwang sa araw nito. Magandang gabi. Una-una, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na siya higit sa lahat. Bilang isang ina, ang hinihiling ko lang ng ating Panginoong Jesus, Dong at Claire, na magkaroon kayo ng mapayapa at pagkakaintindihan upang ang inyong pagsasama ay magkaroon ng saya. Sa araw na ito, ating Panginoong Jesus, siyang magugulo ng iyong dalawang puso. Dong at Claire, sa bawat bagay o plano ninyo sa iyong buhay, ay una ninyo itong ipinagkatiwala ng ating Panginoong Jesus. Naway ang lahat ng inyong plano at hangarin para sa inyong pamilya ay maging matagumpay at mabunga na puno ng kaligayahan at kapayapaan. Dong at Claire, sa pagsasama, unang kailangan ng respeto sa isa't isa. Kasama ang tiwala upang magkaroon ng pagkakaunawaan. Sa buhay mag-asawa, mahalaga ang pag-agas, pagtitiis na namumula ng ating Panginoong Jesus upang ang kanyang kapayapaan ay magbibigay ng saya sa inyong pamilya at puno ng sagana. Magkaroon din kayo ng puso mamahangin at mapagbigay upang ang biyaya na mamula na ating Diyos ay puno ng pagbabago at mapuno sa inyo sa bawat araw at magpakailanman. Dong, alam ko at alam ng ating pamilya kung gaano ka responsable at kabait bilang anak. At ganun din So yung mga kapatid. sa iyong mga kapatid. Dong, kami ninyong pamilya ay wala nang ibang hinihiling ng ating Panginoon kundi magkaroon ka ng asawa. Magkaroon ka ng asawa. Magiging kasama mo sa habang buhay. Naway siya ay maging kasama or maging siya kasama mo at may responsable at mabait na anak katulad mo na maging mabait na asawa ay maging kasama mo na sa habang buhay upang kayo ay magkaroon ng isang mapayapa, masaya at maunlad na pamilya kasama ang inyong magiging manana at higit sa lahat kasama ang Diyos. At ikaw naman, Claire, ang inyong tungkulin bilang mabait na asawa ay ang pagkana kay Dudong Arnie. At ikaw naman po, ang iyong tungkulin kay Claire ay ang mahalin siya ng tapat. Huwag ninyong kailanman kalimutan ang pag-respeto sa isa't isa. Ang pagtanggap mo sa pamilya ni Claire bilang yung bago ng pamilya ay nararapat mong igalang at respetuhin bilang bago mong pamilya. At ikaw naman, Claire, sana tanggapin mo rin kami ng buong buo na magiging parte na sa iyong buhay bilang bago mong pamilya. Yun lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po. Madaling araw pa lang ay nandito na kami sa airport dahil madaling araw yung aming flight. So mag-almusal kami doon na sa Usamis Airport. So thank you so much my dear friends sa kaunting
panahon na nakapag-stay tayo dito sa Manila. And I hope to see you on my next vlog. So, God bless. Take care and bye-bye. Ang bilis lang ng araw namin doon sa Manila. Kaya uwi on time. So, at this moment ay papauwi na kami ng Mindanao. So, maraming salamat sa mga ilang araw na nakapag-stay kami dito sa Manila. Malamig, Mindanao. Uli namin Mindanao. Uli daw pangahaw. Ano pangahaw dyan?